Nay, naipadala ko na po. Aniya sa kanyang ina. Ngunit agad niyang inilayo ang telepono ng sigawan. Siya ng kanyang ina. Bakit ba ang tagal-tagal? Tumubo na tuloy yung utang. Sinabi ko kay Cordapia na ibabalik ko agad. Kahapon, ayan tuloy. Tinubuan niya tuloy ng 1,000. Sigaw nito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Inaasahan na niya na. Talagang mabubulyawan siya nito. Pero wala naman siyang magagawa. Pasensya na, Nay. Nagkaroon po kasi ng problema sa work. Pero nasend ko naman na. May sobra naman po iyan. Hindi nga eh. Sayang din yung 1,000, Eddie. Sana kung walang tubo, Eddie, na isama pa sa panggastos namin yung 1,000. Pagkain na yon. Ano ibabayad ko pa kay Cordapia? Pakiusapan niyo na lang po si Aling Cordapia na. Huwag nang tubuan, 1 araw lang naman po eh. Malumanay niyang sabi sa ina. Kapag hindi po, pumayag magpapadala na lang po ako ulit. Anito, sinabi mo yan ha? Aasahan ko, yan. Tumango siya bago lumabas ng remittance center. Opo, Nay. Oo nga po pala, Nay. Malayo po kasi yung remittance center sa bago ko pong tinutuluyan. Naisipan ko po na mag-open na lang po kayo ng account dyan sa bangko para naman po mag-send na lang po ako sa account na manegatibo 0 open nyo tuwing sweldo. Mas madali po kasi pag ganun. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang gumawa? Diyan. Alam mong wala akong alam sa mga ganyan-ganyan na apply-apply na yan. Pahirapan mo. Pa ako. Napabuntong hininga siya sa sinabi nito kahit kailan talaga ang nanay niya ay walang plano kundi tumanggap lang ng pera. Kailangan kasi dyan, Nay. Para makuha niyo rin yung TM card niya. Ganito na lang. Nay, kapag nag-apply po kayo sa bangko, pasama na kayo kay Lupe. Siya na lang masyamdi. Apo. Sus. Pahirapan mo pa yung kapatid mo busy. Yun sa exam niya. Saka pahihirapan mo rin ako. Mag-withdraw. Pagkalayo-layo ng itinrito. Sa may bayan pa. Kumpara sa remittance center meron sa may tindahan sa tapat lang ng bahay natin. Pwede rin naman po iyan na may online app. Naman na po. Sige ganito na lang, Nay. Tuturuan ko si Loop. Ako na lang po ang mag-apply sa bangko at ipadala ko na lang po dyan ang card. Ayon naman pala. Kaya mo naman pala ako pa. Pinest mo, bulyaw ulit nito sa kanya. Sa pamilya nila, wala talagang nais tumulong sa kanya. Ang gusto nila ay isusubo lang sa kanila. Lahat. Ngunit naniwala as Hestia na may patutunguhan. Lahat ng mga pinaghihirapan niyang ito. Balang araw. Ay mapagtatapos niya ang 2 niyang kapatid at hindi na lang siya mag-isa ang tutulong pagdating sa mga gastusin nila. Nay, kamusta kayo dyan? Kayo ni tatay? Tanong niya lalo pa at hindi niya madalas nakakausap ang kanyang ama kumpara sa kanyang ina. Okay naman ang tatay mo. Ayon Matdarng. Hukluban pa rin. Nasa labas na sa tumaan. Nay, naman. Uminom na naman si tatay? Masama yon sa kanya. Hayaan mo siya. Deserve naman niya yon lalo pa. At kakatapos silang mag-araro. Saka okay yon. Maganda nga iyon matuluyan na siya. Mawalan na rin ng pasakit sa buhay ko. Hindi na siya umimik sa sinabi nito. Bagkus. Naalala ang kanyang mga kapatid. Ang mga kapatid ko, Nay? Kamusta na po? Nag-aaral po ba maigi? Luke po kausap ko noong nakaraan. Pero hindi na. Nag-reply. Mabuti naman pag-aaral niya, Nay, di ba? Si Jenny, Nay? Natuloy ba yung field trip niya? Nag-aalala niyang tanong lalo pa at miss na niya ang mga kapatid lalo pa at malapit siya sa mga
Ito, huwag mong isipin ang mga kapatid mo rito. Maayos sila at busy sa pag-aaral nila. Ang intindihin mo ay ang trabaho mo diyan at makapagpadala ka sa amin. Dahil kapag wala kang maipadala, nga kami. At nga iyang mga kapatid mo sa pag-aaral. Ang responsibilidad mo diyan ay ang pagpapadala mo. Hindi yung pangingialam mo sa mga kapatid mo. Rito, namimiss ko lang sila, Nay. Kayo, miss ko na po. Kayo dyan. Sus. Suminghal ito. Zero siya, ibababa ko na to at marami pa akong gagawin ngayong araw. Hindi na siya pinagsalita nito at ibinaba na lang ang tawag. Napabuntong hininga na lang siya at itinago ang kanyang cellphone at itinago na iyon sa kanyang bag. Pagkatapos niya sa remittance center ay dumaan muna siya sa grocery para bumili ng ilang pangrekado. Plano niya kasi paglutuan ang kanyang boss bilang pasasalamat dito. Pagkatapos ay sumakay na siya ng taxi pabalik sa bahay nito. Pumasok siya sa loob at hinanap ang kanyang boss Raven, ngunit wala ito roon. Napakunot ang noo niya at inisip kung nasaan ito. Ngayon, pumanik siya sa itaas sa guest room kung saan siya natutulog at hindi inaasahan ang mga gamit niya na naiwarn sa company stockroom ay naroon na. May kasama itong isang note sa ibabaw na mukhang galing kay Boss Raven. Pinakuha ko na gamit mo, ayusin mo na lang. I'll be out the whole day. Babalik ako bago mag-dinner. Sabi sa note na hawak niya. Napangiti si Hestia at ibinaba ang note na may sulat ni Boss Raven, sunod ay sinumulan na niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa kanyang silid. Okay na lahat, naayos ko na. Mayabang nasabi ni Glenn ng pagkapasok niya sa kanyang sala mula sa balkonahe kung saan siya may kausap kanina. Naroon si Raven at nakaharap sa laptop nito. Pati sa skili. Paano mo na-dispose? Baka may bakas pa yan? Tanong pa nito na tila nagdadalawang isip kung tama ba na kay Glenn siya humingi ng tulong. Malinis na malinis. Burado lahat ng mga bakas niya simula nung gabi na nagstay siya sa company. Hanggang sa gabing na nalaman mo. At wag kang mag-alala, hindi na mahahalungkat pa yun kung sakaling may tao na gustong mag-retrieve ng mga videos na yon. Paninigurado pa nito. Para na rin sa pag-ingat ay humingi siya ng tulong kay Glenn para mabura lahat ng mga CCTV videos na maaring gamitin laban kay Hestia o sa kanya ni Sandra. Alam niyang hindi papayag ito na palagpasin na lang ang nangyari. Alam niyang mas lalong maghihinala ito na may nagawa si Hestia. Nagagawa ito ng paraan upang mahanapan ng butas si Hestia. Upang mawala ito sa kumpanya. Good, how about the staff? The security? May mga nakakita ba? Umiling si Glenn. Base sa pagtatanong ko, wala. Naman raw silang napansin. Siyempre nahirapan ako. Na hindi ipahalata at baka maisipan nila na mayroon. Nga. Pero bilib din talaga dyan sa sekretarya mo ang galing lumusot, walang nakapansin sa kanya. Mabuti na lang pala kung ganun. Kahit papaano. Pala at napagplanuhan niya kung paano siya makakaiwas. Ang problema na lang niya ngayon ay si Sandra. Na hindi nito paginitan si Hestia. Salamat, Glenn. I appreciate it, Anya. Lumapad na naman ang ngiti nito na tila nangaasar. No worries, bro. Kung para rin naman sa future mo, double delete why not? Gago. Mura ni Raven kaya mas lalong napatawa. Asa Glenn. Sa kabalita ko approved na raw kay tita at grandma. O ano pa hinihintay a Zero? Kahit sino naman ata approved sa kanila. Dahilan niya habang nakasimangot. Keep denying, bro. Ayos lang talaga. Tignan na.
lang natin sa future talaga. Parang gusto kong pumusta. Sinamaan niya ng tingin ito pagkatapos ay tumayo na. I'm going now. What? Ang aga pa? Akala ko ba sasamahan mo pa? Ako mamaya mag-good time. Umiling siya lalo pa at ayaw niya talagang. Samahan ito lalo pa at kung saan na naman siya. Malamang dadalhin nito mamaya. Tapos naman na ang kailangan ko rito kaya aalis. Na ako, aniya at tila talagang buo na ang loob niyang. Umuna. Grabe ka naman. Pagkatapos ng itinulong ko. Sa'yo, tutukisin mo naman ako. Reklamo ni Glenn bago. Napaupo at napailing. Ganoon pa man ay hindi. Nagtagal ay sumilay ang pilyong ngiti sa labi nito. Sabihin mo lang mismo na sekretary mo. Na. Mag-isa lang kasi siya sa bahay mo kaya naman ay. Nag-worry ka at baka nailang siya doon kaya sige. Na nga. Umalis ka na para naman makapag-enjoy. Kayo. Huwag kang malisyoso nakakahiya kay Hestia. Ang. Bastos mo mag-isip kasi lagi kaya ka nababasted ng. Mga siniseryoso mo asar naman ni Raven kaya. Nanlaki ang mata ni Glenn. For your information, hindi nila ako binabasted. Ako ang nagdedesisyon na hindi na ituloy ang panliligaw ko. Depensa ni Glenn kaya napailing na lang. Si Raven. Sige sabi mo. Bago siya lumabas ay nag-fist bump pa sila bago. Tuluyan na magpaalam sa isa't isa. Matapos niya sa kondo ni Glenn ay dumiretso na. Siya sa kanyang bahay. Pagkarating niya doon ay maaga pa. Mga pasado alas 6 pa lamang at hindi. Paganoon nagdidilim ngunit may ilaw na ang buong bahay. Pagkapark niya ay agad siyang pumasok sa bahay at nakita ang kanyang pusa na sumalubong sa kanya. Dinampot niya ito at hinimas hanggang sa makita niya si Hestia sa may bungad kusina. Welcome home, boss. Masayang bati nito sa kanya. Pinakatitigan niya ito lalo pa at ang ayos nito ay nakapambahay habang naka-apron. Lumapit ito at mas ninityan siya. How's your day, boss? Thank you po pala sa pagpapadala ng mga gamit ko na ayos ko na po lahat. Thanks, boss. Tumango si Raven na tila wala lang ang ginawa. Nito samantalang si Hestia ay nanatiling nakangiti. Boss, kumain ka na? Hindi pa. Tinatamad ako magluto siguro. Magpa-orderin mo up na lang tayo para sa hapunan. Umiling si Hestia. Tanong ulit nito bago itinuro ang kusina. Huwag na, boss. May niluto po ako, boss. Pang-dinner po natin. Kumakain ka po ba ng adobo? Special adobo po yon, Bisero Asas. Promise masarap. Kumbinsi pa ni Hestia. Pinakatitigan siya ulit ni Raven, ngunit hindi na rin. Nagreklamo ito. If you insist. Let me just change and we'll eat. No problem, boss. Maghain na ako. Umakyat si Raven sa itaas upang magbihis. At, nang makababa na siya ay nakahanda na ang hapagkainan nila. Nakalatag doon ang mga iniluto ni Hestia. Adobo na may nilagang itlog at kanin. May mashed potato rin dahil alam nito na hindi makanin. Masyado si Raven. Boss, ready na kain na tayo, pag-aaya nito sa kanya bago inurong pa ang isang upuan na para kay Raven. Umupo doon si Raven samantalang si Hestia ay hagpatuloy sa pag-aasikaso sa kanya. Rice or mashed potato, boss. Masarap din ito sa mashed potato. O yung egg lang po. Please sit down, you are not what maid I can take. Give myself. Nahihilo na ako kakaikot mo. Napalabi si Hestia at dahan-dahan na umupo sa dulo ng mesa. Napakalayo kay Raven. Muli tuloy. Napakunot ang noo ni Raven dahil sa layo nito. You gonna sit there? Really?
Muling napalabi si Hestia at umusog. Nang taasan ulit siyang kilay ni Raven ay mas umusog pa. Siya hanggang sa maupo siya sa tabi nito, boss, sure. Ka-okay lang ganito kalapit? Do you want me to shout while talking to? Iya. Umiling si Hestia. Sorry, boss. Nakakahiya lang. Kasi, baka po sabihin mo filler ako. Sa ilang beses mo akong niyakap kapag natutuwa ka o nagmamakaawa ka. Ngayon mo pa. Talaga naisip yan. Napangiti si Hestia. Sorry na po ulit pala. Napatingin ito sa ulam na niluto niya. Sana, boss. Kumakain ka nitong niluto ko. Nag-worry ako kasi. Baka maselan iyang tiyan mo. Tumikim si Raven ng pagkain. At masasabi niya. Talaga na masarap, ngunit ayaw niya rin naman. Ipahalata na masarap yon. Sarap po. Tanong ni Hestia at hinihintay ang comment ni Raven. Alt is good. Thank you, be with the way. You know you don't have to do this. Umiling si Hestia. Maliit na bagay, boss. Sa lahat ng nagawa mo po sa akin. And huwag ka rin po pala mag-alala. Ako po bumili ng mga sangkap, wala po. Ako ginalaw sa kusina mo maliban sa mga kaldero at toyo, suka, pati na rin po ang paminta at asin, sambit niya bago sumubo na rin ng pagkain. Ngunit dahil sa komentong iyon ay napahinto si Raven at ibinaba ang kubyertos na kanyang hawak. Bigla naman kinabahan si Hestia, lalo pa at baka hindi nito nagustuhan ang inihain niya. Napagtanto ko na marami pa pala tayo dapat na pag-usapan, wika ni Raven bago napabuntong hininga. Nang tulungan kita at nakapagdesisyon ako na dumito ka muna. That is because I wanted to help and give you another chance. Ngunit hindi naman porkit nandito ka sa bahay ko ay aasta kang katunlong ko. You are staying here as Emma secretary and also Emma housemate. And you can stay here as long as you want. Hanggang sa secretary kita. And you can leave kapag gusto mo rin. At kaya mo na kumuha ng apartment. Muli itong huminto at pinakatitigan si Hestia. Kumuha ng tunay na apartment, Hestiam, hindi kung saan-saan. Parang nahiya si Hestia sa sinabi ni Raven, ngunit naiintindihan niya naman ito. Pero dahil nakatira ka rito, you can use anything you needed in this house. And included na rin ang laman ng ref, hindi ako madamot sa pagkain. Pero I still expect na you'll contribute sa food expense natin. Lalo pa at hindi naman libre ang pagtira mo rito sa akin. May bayad, sir. Hala. Basta yung kaya ko baka. Naman po mahal. Umiling si Raven. Ang ibig kong sabihin ay ang kabayaran ng pagtira mo rito ay ang magtutok mo sa trabaho mo sa akin bilang sekretarya ko, total wala ka nang babayaran sa apartment, siguro naman. Makakasiguro ako na magiging mabuti ang trabaho mo. Tumango si Hestia. Naiintindihan niya ito at hindi niya naman balak na ipaako sa kanyang boss lahat ng kanyang pangangailangan. No problem po, boss. Magko-contribute naman po ako. Hindi po ako magiging pabigat, promise. Tumango si Raven. I'll respect your decision also. If you need a part-time job, papayagan kita as long as alam ko rin. Basta lang din ay hindi maapektuhan ang trabaho mo sa kumpanya. Dahil sa sinabing iyon ni Raven ay bumakas ang labis na tuwa sa mukha ni Hestia. Boss talaga. Papayag ka na. Basta legal na part-time, ayos lang. Nabitawan ni Hestia ang kubyertos ay nahawak niya. Yes. Thank you, boss, I love you. Pareho silang natahimik nang sabihin iyon ni Hestia. Biglang naging awkward ang pagitan nila, lalo pa at hindi nila inaasahan yon. Si Raven na masasabi yon.
Ni Hestia. At si Hestia na hindi makapaniwala na. Lumabas iyon sa bibig niya. What I meant is, love you. Like tropa lang boss. Dahilan niya lalo pa at common naman na ekspresyon. Ang salitang iyon. Saka grabe ka naman boss, para. Naman po na makakagawa ko ng illegal. Don't worry. Po legal ang part-time na papasukin ko at isa sa. Papo, pangako po na hindi na talaga maapektuhan. Ang trabaho ko. Kaya lang naman po kasi naapektuhan. Ay dahil hindi ko na nga rin po alam ang gagawin ko. Alam ko po na mangyayari yung mahuhuli mo ako. Ayaw ko na po sana umabot sa ganon kaso yun pa. Rin po ang nangyari. Kaya nanghihingi talaga ako ng tawad. Tumango si Raven. Mabuti na at nagkakaintindihan tayo. And one more thing.